Dahil nga sa kagustuhan ng ating mahal na presidente at inutusan niya yung ating kalihim, si Secretary Ramon Paje, ay in-establish nga itong Upper Marikina River Basin and Protected Landscape by virtue of Presidential Proclamation 296. Ito ang offshoot kasi nito dahil nga sa mga malawakang pagbaha at ang ating kakulangan sa katubigan. Kaya yung approach po natin ay maraming ginagawa, no? Una, yung pagtatanim ng mga punong kahoy, prutas, mayroon din tayong mga ginagawang mga check dams, malawakang pagpupunla na ginagawa ng ating mga katutubo dito sa loob ng Upper Marikina. Nakikita ko yung makatulong rin kami sa mga tao rito at saka tao rin sa baba. Makapagtanim ho kami ng mga puno, ng mga halaman para maiwasan din ho yung pagkatag-ulan ay hindi masyadong malakihan ang tubig. Maiiwasan ho yung mga landslide. Paggamit natin ng combine ng forest trees at saka fruit trees, ito ay para deterrent. Kasi alam mo naman ang tao, pag may pakinabang, hindi nila ngayon susunugin. Hindi nila puputulin. Ang one advantage dyan ay enhance natin yung livelihood ng mga tao. Then second, yung biodiversity. Kasi kung marami tayong prutas sa loob ng kagubatan, na-improve din yung wildlife population natin kasi mayroon silang pagkain. Yun ang isang approach na ginawa natin para yung mga tao man, mabantayan man natin o hindi, pag may mga prutas nakasali doon sa mga itinanim natin, ay mapipilitan nilang pangalagaan yan. Ito nga pong pinaliliwanag ko sa aking mga kababaryo dito, una-una doon sa kagaya kong mga katutubo. Ang makikinabang po dito ay yung aming mga apo na bagong henerasyon lumalaki. Sa ngayon po, kami lamang yung nagpapatupad para gumanda yung lugar, para gayahin nila. Ngayon, dahil nga doon sa ginawa natin na malawakang pagpoprotekta, yung pagkawalan nila ng hanap buhay, ay itinoon naman nila ang suporta nila sa programa ng DENR. Malaki pong tulong sa amin yun kasi dati wala kaming mga trabaho dito, mag-uling, mag-minings. Malaki po na itulong sa amin ng gobyerno sa proyektong ito, tsaka malaki rin po ang pakinabang ng buong sambayanan natin dito. Dati po kaming mamimili ng uling, pero po nung inilabas yung ganito pong programa, dito na lang po namin binuhos yung pansin namin sa pagpupunla. Dito po yung aming kinabubuhay ngayon. Pagdating sa pagkakakitaan, una, yung kanilang mga pananim ay binibili ng DENR. Tapos yung actual na planting activity ay nasa kanila rin. Mayroon din silang kinikita. At saka yung ating suporta sa maintenance, sila rin ang kumikita kasi sila rin ang gumagawa. Ang amin pong pinoproduce na seedling galing po sa ating Penro ng Rizal ay nasa 300,000 po. Bali po ang tinatarget po naming taniman 1,120 hectares po. Bali po sa tulong na rin po ng mga NGP, nasusuportahan po namin yung aming mga pangangailangan dito sa aming mga pagpupunla. Ang problema talaga pagdating sa mga malawakang pagtatanim ay yung pagdadala ng mga pananim kasi
Maliban sa nursery, malapit man siya sa planting site, ay balabundukin yan, matatarik na lugar. Ngayon kung hahawakan lang nung magtatanim yung mga pananim, ay karamihan nito ay nasisira, nabubunot. Kaya naka-imbento ako, nag-innovate ako, ang ginamit natin ay ito yung rarong, yung rattan seedling carrier na napakaganda, napakalaking tulong. Kasi pag tao lang magbibitbit, ay nakakabitbit lang ito ng 4, 6 hanggang 10. Depende sa laki ng plastic bag. Pero itong rarong nakakadala siya ng mga 20 to 30 hanggang 40 seedlings. At napakagaan para sa kanila kasi ito ay parang isang backpack na convenient sa pagdadala sa ating matatarik na kabundukan. Of course, ang primary objectives natin dyan sa direct seeding ay bakit kung po pwede naman siyang i-direct seeding, bakit i-plastic bag mo? Una, makakatipid tayo sa plastic bag. Then second, once na tumubo yung seedlings mo on ground, tuloy-tuloy na yon. Hindi na kailangan ng period of adjustment, period na kailangan ma-establish niya yung root system niya. Kasi outright, pag tubo niya, establish na kagad yung root system niya. At makikita ninyo doon sa ating mga ginawa, na napakaganda talaga ito. Talagang sure, 100% survival. Kung nakikita ninyo, yung isa sa mga malawakan ding ginagawa ay ito yung paglalagay ng mga check dams natin, silt pond, small water impounding dam, water system. Ito yung mga pangunahing project para sa flood control measure ng ating Pangulo. Ito pong purpose nito para ma-break yung velocity ng tubig at saka ma-impound yung tubig para hindi siya didiretso kaagad sa mga lowland areas. Kasi ito pong dam na ito, marami po ito. Hindi lang isa, kundi pag bulusok po ng tubig, babangga sa isang dam. Aahon po naman ang tubig, pag lumakas na siya, babangga naman po uli sa isang dam. Bago makarating sa baba, mahina na po yung agos ng tubig. Tapos po, ito ay, ang mga benefits nito, ito po ang mga community dito, pwede pong gamitin yung tubig para sa mga irrigation, para sa kanilang mga pananim, gulay, at saka mga palay. Pag mayroon tayong magandang gubat, ay yung of course na-enhance na yung biodiversity in so many ways, in so many factors. And biodiversity, hindi lang yung may improve natin yung ecosystem, may improve din natin yung wildlife population. Dahil una, may kanlungan na sila. Pangalawa, may mapagkukunan na sila ng pagkain. Kami pong tiga rito ay nagpapasalamat sa ating Pangulo na sa kabila ng kalayuan nitong aming lugar ay nabigyan niya ng pansin upang makatulong siya sa tiga rito at kami makatulong rin itong kulunaryo sa baba at maggubat itong lugar. Sa ating mahal na Pangulo, ang ating Pangulong Pinoy at sa ating mahal na Secretary Ramon G. Pahe at ang ating mahal na Regional Executive Director Reynolfo Juan, kung ano man yung tiwala at ibibigay na responsibilidad na iaatang dito sa atin 2013 onward to 2016, ito ay bibigyan natin ng tamang kasagutan sa pamagitan ng mahusay na pag-i-implement natin ng ating National Greening Program.